Ito tayo magmuha ako ng mustasa. Panghanda ko para mamayang gabi pagluto ko, guys ba. Mustasa. Konti lang yung kukunin ko. Kasi kami lang naman ng mga bata. School sa'yo natin man dyan, no? Asa eh? Gacha? Puni? Dui janan janu basen na? Ka janan jaila? Kala janla. Nagtanong ako sa mga delegate kung labas silang pasok. Sabi niya ngayon daw start yung pasok ng ano nila paaralan. Pero di daw sila pumunta. So tinanong ko rin naman yung isang delegate rin, hindi rin pumasok. Sabi nila is hindi rin daw. Andito din kasi yung ate niya. Yung ate niya minsan lang nila makikita. Siguro sa isang taon, isang beses nila makikita. Yung ganun, like pag Pasko lang talaga ba. So, nilubos na muna nila, mag-stay muna sila dito sa bahay. Siguro bukas aalis na rin yung ate nila. Piliin lang natin yung malalaki ng dahon. Medyo malaki na siya kasi hindi na sayang yung maliit pa. Kunin natin. Sariwa, uy. Ang sarap nito. Alam niyo yung ilaga mo lang siya ba? Tapos yung tuyo, yung gayang tuyo talaga natin ba sa Pilipinas. Yung masarap kasi talaga yung tuyo natin. Yung dito naman kasi yung tuyo na binibili ko, yung ginamit ko pang luto sa sa adobo, iba yung lasa talaga, uy. Ilaga mo lang siya tapos sauce sa tuyo. Ang sarap, uy. Yan, masaya na ito. Piliin lang natin yung mga medyo malaki. Yung butterfly, nagtuyok din sa akin. Hindi mga halos sa paligiran ka ng dilaw. Tapos yung mga butterfly dilaw din. 4 na butterfly. Ayan. 2 dyan, 2 doon. Ganyan mga ganito. Oh. Kunin natin yan. Yan. Sakto na to. Kami lang naman. Yun yung ano kang tawag doon eh. Masakit man yung naapakan ko eh. Parang siyang langsang tunok. Ano siya yung parang kung sa Bisaya papakaw. Yung sa sako na yan, ayan o. Mga ano ng mais, so pwede rin nila yung gawing panggatong. Ito yung mga pato na kumakain ng aking dahon, ng aking beans. Ayan o. Tabi talaga buga no. Pero ang tagal niyang mahinog. Nung kailan lang yun, isang araw nanguha ako ng isa. Uy, ang tambok-tambok man ng sili, uy. Pwede naman kami kumakain ng maanghang.
Buti na lang andito sina auntie ngayon kasi natapos na nila kahapon yung kanilang palayan. So hindi medyo tahimik yung lugar natin. Nung kailan yun, straight talagang tahimik yung bahay. May hinog pala siya guys. Uy, ayun. Wow. Pero anuhin pa natin yan. Tignan siya oh. Hindi pa siya as in may hinog na hinog talaga. Antayin na muna natin siya na magdilaw. Saka natin siya kukunin. Pagpasko sa kanila guys, i-share ko lang sa inyo ha. Pagpasko sa kanila, nagsasabit sila ng mga ganyan. Oh. Bang parang ganito. Yung marigold, tapos ano itong dahon na to. Nakalimutan ko na kung anong pangalan ng dahon na to. Dahon na yan, tapos ginagawa nila yung ganito. Ayan. Tapos yan naman is pupo ng kalabaw. Tapos nilagyan nila nung bigas na hinaluan nila nung kulay red pangtika. Ang daming dito tumubo na patatas sa side na to. Yan ang daming laktaw. Nandito malaki na. Diyan hindi pa tumubo. Kumbaga may iba late siyang tumubo. Tutubo talaga siya. Ayan. Cabbage at cauliflower ito. Saka yung dahon din pala po ng radish is ginugulay din nila dito. Ha? Pinanghalo para din siya, ginagawa rin siya parang mustasa. Basta yung maliliit pa siya, yung ganito pa siya ba, bata-bata pa. Yung is ano yung ganito, yung pwede mo pa siyang ganyan, malambot pa siya. Okay yan. Lulutuin ko mamayang gabi. Kanina umaga yung ulam namin is itlog, piniritong itlog and then fried rice. Tapos mamayang gabi yung ulam namin is yung mustasa and then noodles. Simply. Pero nakakabusog. So, ayan. Punta na tayo doon. Iiglip sana ako saglit pero si Arin sasunduin ko pa. Baka makatulog, diretso tulog talaga ako ba yung ganun pa. Baka di ko malaya na tagsundo ng pala kay Arin. Ayan, tignan nyo siya oh. Ganito yung bulaklak niya. Marang ano man siya eh. Kakaiba yung kulay niya guys eh. Diba? Bango ba siya? May, ano siya, parang siningot ko pa talaga. Kasi kamay lang din pala talaga siya ng marigold. Ayan. Nandito ako, nagsasundo ako kay Arin sa school. Alas 3 na. Ayan.
Yung short, yung ano niya, yung ano tawag dito eh. Yung kapartner nung damit na ito, yung naihian niya. Kasi pag, di ba ano sila, sinwari nakaganito, nakabakos. Sa Bisaya pa nakabakos na ilang pants. Niya. Okay, karon kay mangihi man, naglisod nag-open. Kala ko nagising na si RG kasi andoon si auntie, pumunta si auntie. Iniwan ko lang si RG saglit sa bahay. Natulog kasi siya, guys. Malapit lang naman tong school ni Arjen. So, tumakbo muna ako dito. Pagdating ko, pagpunta ko dito kanina, tumakbo ako, kumbaga. Ano yung tinatanim nila doon sa side na yan? Patatas ba or ano? Ang haba-haba. Patatas ata eh. Kuya, school. Si RJ, guys, nagano siya kanina. Naninibago siya ba kasi kami na lang ulit sa bahay. So, parang hinahanap niya yung mga kuya niya sa kwarto ba. Todo iyak siya. Yung bago siya, iyak siya ng iyak ba. Tapos, pinakita ko yung yung video nila ay maghapon nung in-upload ko nung kumain sila. Ay, yung kumain na sila. Tapos, pinakain niya si Ayman ng noodles. Pinakita ko yun sa kanya. Ang tuwa niya. Namimiss niya talaga si Ayman. Si RG mas close siya kay Ayman kaysa kay Arin. Si Arin kasi tao dito ay hindi sila magkasundo ni RG, kumbaga. Naka-clip ako saglit. Nakita ko pala yung comment ni si Salisha. Ganito lang ba talaga to yung mustard? Hindi ba siya tataas o ano ba? Mawawala yung, tama ba? Mawawala yung bulaklak niya. Mawawala itong mga bulaklak niya sis, yung mga dilaw-dilaw niya. Ito lalaki pa ito. Pero may iba hindi na siya lalaki. Ganito na siya kaliit. Tapos, maano na siya, matatanggal mismo yung mga bulaklak nito, yung mga dilaw na to. Tapos natutuyo na siya. Yun na yung time na yung harbisan na, yung ganun ba. Kasi once sa pagka hindi tumawa, tatanggal, ganito lang talaga to siya. No? Ang ganda, no? Yun yung bahay namin. Ayan yung bahay namin. Napaligbutan talaga kami. Ayan, no? Dilaw dyan halos lahat. Dito din sa side na to dilaw. Diba?